Sa pumili ng Gebo card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung anong gusto ipagawa ng Panginoon sa inyo. I'm sensing kantang, if there is one more gift I ask of you, Lord, it will be peace here on earth. At saka pan-shuffling na sense ko na nagtayuan yung buhok ko. So, baka merong sensing kinda like Holy Spirit that is guiding you or providing something for you. Na-overwhelm ako sa naramdaman ko kanina. Pasensya na. Okay. So, wow, this is nice. Actually, gusto sabihin ng Panginoon for you na there is hope. Huwag kang mag-give up. I-clarify natin yung cards. I feel na mabait ka at maka-Diyos at mahinahon ka lagi, at I really sense here na matutupad yung kung ano man ang kahilingan mo sa Panginoon. I'm also sense na matampuhin ka din, okay? Pero I feel here na huwag ka masyadong mag-alala sa yung karelasyon. Kasi siguro dati na backstab ka na dati with regards sa connection. Pero kasi I really sense na yung karelasyon mo ay pareho kayo ng vibe. Kaya kasundo mo to. Huwag mo itong papabayaan itong connection mo. Yun yung gusto ipagawa sa'yo ng Panginoon. So we have this protect and fury. Yung gusto sabihin ng Panginoon na iwasan mong mainis or i-control mo yung anger mo sa yung tao. Ito rin siguro yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng alitan sa iyong connection. So, yung gusto mong ipagawa sa iyo ng Panginoon is work on with your anger issue, as you can see here. Kasi, mangyari niyan is makapaglayuin ka with your person kung magpatuloy ito. So, for with the hope dito, tsaka stubbornness, so, I'm sensing din, guys, okay, yung gusto ipagawa sa'yo ng Panginoon is matuto ka na makinig sa Kanya. Kasi nangyari dito, maybe you see the signs, pero ayaw mo makinig, or ayaw mong pansinin. So, you also have the surrender and bully. So, ito rin yung gusto niya ipagawa sa inyo, na, yun nga, meron kayong dapat gawin siguro with this hoping here, pero takot kayo na mabully. So, gusto sabihin ng Panginoon na i-surrender mo yung iyong fear sa Kanya at gawin mo kung ano yung pinapagawa niya sa inyo. Maybe this is with regards to your mission work here on earth. Okay, so huwag maintindihin si bullies. Ito yung dapat mong gawin na you need to actually prepare para gawin yung iyong trabaho dito sa mundo. Maybe some of you are not yet there na you're doing your task on earth, pero tinatawag na ng Panginoon na maghanda ka ng gawin yun. So far, maganda naman si career. As you can see here, may mga friends ka, pero nilalayo ka ng Panginoon sa mga tao na hindi na ayon para sa'yo. Yung mga bad influence ba sa iyong buhay. Kasi we have this one here. So maybe may mga friends ka na ginagawa ka nilang nag-offer indulge, napapagastos, and so on. Yung gusto yung pagawa sa iyo ng Panginoon na be with the right people. Okay lang na magkaroon ng friends, pero wag dun sa mga tao na na-influensyahan ka masama. At saka gusto sabihin ng Panginoon na you need to avoid as well na makinig sa payo ng ibang mong barkada. And, na-sense ko dito yung pagka-blockage with regards sa throat. Maybe sa barkada mo, guys,
ay nilalagay ka niya sa alanganin or talagang brainwash ka into something na addiction can be. So, kaya may blockage sa throat dito kasi binablock ng Panginoon yung boses ng taong yun kasi wala na siyang ginawa kundi, maghikayat sa'yo na into this one, na mapagastos or sa masamang bisyo. So, yung mag-stay lang dito actually is yung trabaho mo, as you can see. Pero malulungkot ka guys, kasi sa dami mong trabaho, nalalayo ka sa iyong barkada. Yan nangyayari, kasi ayaw ka ng Panginoon na mapagastos. So, sana maintindihan mo siya. At saka, yun ngayon dapat mong gawin, umiwas sa bisyo. Umiwas ka sa bisyo, at saka maghanap ka na lang ng ibang hobbies, okay? Something productive ba na gagawin. So, you have the luck here, and yun nga, gusto ng Panginoon na magbago ka. Kasi sa oras na magbago ka, saka papasok si luck. As you can see here, sa ngayon may blockage ka with regards sa luck. With regards sa, let's say, abundance, kasi maybe napapagastos ka dahil sa addiction, dahil sa nayayaya ka ng barkada mo or so forth. So, yung dapat mong pag-aralan is mag-say no to something na alam mong hindi na healthy para sa'yo. Para, pumasok na yung swerte sa iyong buhay. I feel na naiyak ka kasi mahirap. Maybe kasi, nakasanayan mo na and so on. But that God wants you to know na kakayanin mo yan. Kasi dapat, kung gusto mong pumasok si luck, dapat, may pakawalan ka na hindi nakakaganda ng iyong buhay. So, you also have the light and third wheel. So, gusto sabihin ng Panginoon din na dapat mong gawin, umiwas ka rin sa third-party situation. Huwag mo iwanan yung iyong tao. Kasi kung sino man yung karelasyon mo, as nabanggit ko sa'yo kanina, na maganda yung vibe ninyong dalawa. Kasi we have also this one, Jebo. So, maybe meron ka ng karelasyon at maganda yung connection nyo. Yung nangyayari lang is meron lang issue with regards sa anger, as you can see. So, yun dapat na maresolbahan. Okay? At saka gusto rin sabihin ng Panginoon na huwag ka na maghanap ng iba. Makontento ka na dun sa karelasyon mo. Kasi kung sino man yun, meron din siya mission for this world at ganun ka rin, pareho kayo ng vibe at saka malaki sayang ito kapag, nagkaroon ng third party situation. So with regards naman dito rin sa card mo, yung gusto lang din sabihin ng Panginoon na iwasan mo rin na sumali sa barkada or mga tao na nag-impluwensya sa'yo na napagastos, okay? Avoid people pleasing, honestly. So, I really feel na naiyak ako kasi yun yung bagay na hindi mo kayang gawin. Ang suggestion ko lang guys, idasal nyo yun. Natulungan kayo ng Panginoon na magbago, mag-let go na something na ayaw niya. Okay, so anyway. And learn how to say no. So anyway, let's see what else do we have here. Umiwas daw sa third party. Baka natatempt kayo. So you have the greed. Here, we also have the test in reverse. So for with regards sa greed, actually test yan ni God sa'yo. Kung patuloy ka dito sa overindulgement, okay? Or pwede rin sa, let's say, greed ng pangungulekta, masamang bisyo, and so forth. So, iwasan niyo yun. Kasi, nakaka-apekto yun sa inyong manifestation with regards sa money. Naka-block si blessing. Kasi, alam ni God na kapag nandito ka pa rin sa bagay na yun na addiction, iniisip niya na kapag magpadala siya ng pera sa'yo, ilalagay mo na naman dito. Okay? So, hindi pa all in na binibigay sa'yo ni God yung iyong blessing. Unless you remove this blockage. So, you have done here. We also have this one here. So, gusto rin sabihin ng Panginoon na matuto ka na hindi maging greedy. At if naiyak ka,
So, we also have this one in reverse. So, wag kang umalis sa yung tao kung may tao ka. You need to say no kung sakali may nangaakit sa'yo. So, you also have the home here. So, to be honest with you guys, okay, kung may karelasyon kayo, may potential kayo na magkaroon ng pamilya. So, kaya sabi ng Panginoon na wag mo nang pakawalan kung sino yung karelasyon mo. Kung sakali may nangaakit sa'yo, then say no and don't make any effort. Kasi swerte ka na sa karelasyon mo, ba't mo pa iiwan? Siguro nangyayari is naakit ka ng isa pang tao. So, wag ganun. Okay? So, anyway, let's see what else do we have here. Another dimension to me. I-feel ko sa pang-shuffle. Okay, they asked me to cleanse first. Parang intense Baka nagagayuma kayo guys sa taong ito. Okay, so suggestion ko lang guys, maligo kayo with salt and water. Nag-pray din kayo kay God na ialis yung negative energy. Another dimension. So, for maganda yung vibe na yung karelasyon, upright itong tao. Okay? Yung problem lang siguro is with regards sa money. Wala pa siya doon sa point na stable siya with regards sa money. Okay? So, yung tao na isa, I would say na ganun din yung kanyang problema. Hindi siya stable sa money. At itong tao na to, I feel namang kukulam yun, yung isa sa nangaakit sa'yo. At ibebetray ka lang niya. As you can see here. And I really feel na yung gusto sabihin ng Panginoon na piliin mo yung upright na tao. Huwag kang maguguluhan with regards sa pag-ibig. Kasi meron ka ng lover, and then hindi pwede na makip ka ng dalawang lover. You have to actually choose which is which, okay? So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you.